Hello, hello, Aris Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July 13 hanggang 19 reading. Bagong linggo, ano pong magaganap para sa inyo, alamin natin. But first, mga mahal kong Aris, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Kaya naman, buksan natin ang yung isang tanong, isang sagot sa dulo ng ating reading. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan niyo po yan. At sa dulo po, atin po yung babasahin using these cards. Okay? So, hintayin niyo po yan sa dulo. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Aris, maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, nag-share, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you, thank you, thank you po. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Hello, welcome po sa ating channel. At naway, i-share nyo po yung ating video para po marami pang makapanood nito na mga kapwa nyo Aris. Okay? But thank you, thank you, thank you po sa suporta ninyo at hindi pag-i-skip ng ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the 8 of Swords. Meron kang 8 and 8 here. Telling you talaga na meron kang abundance and power. No? May power ka this week para lagpasan or kumawala ka na sa mga bagay na akala mo forever nandyan. No? Akala mo tatagal pa to. Akala mo hindi ka na makakaalis sa problemang yan, pero in reality, kayang-kaya mo siyang lagpasan. Ang kailangan lang ngayon ni Aris ay magtiwala sa sarili, itapon na sa bintana yung mga overanalyzing, overthinking. Nabasa ko nga na parang wag ka sa Facebook ito nakaraang araw, sabi doon, wag ka nang mag-overthink. Gumagawa ka lang ng problema na wala naman talaga doon in the first place. No? So parang ganoon ka rin dito, Aris. Linisin ang isip, pagkatiwalaan ng sarili, magagawa mong lumaya or masolusyonan ng isang problema. Okay? So, time na to for you to believe in yourself na kaya ko, magagawa ko, posible to. Okay? Good for you. Especially here in your core energy, meron kang the 9 of Wands. Meron kang 9-9 here. Dalawang 9, sinasabihan ka rin talaga na mag-release. Pakawalan, no? Itapon na yung mga kanigahan. Siguro ngayon, while we're talking, panahon na to para isipin mo, Aris, ano ba yung mga bagay na kanigahang iniisip ko? Yung mga catastrophizing ko? Yung mga ino-overanalyze ko, mga ino-overthink ko? Karamihan ba sa mga iniisip mo na yan ay mangyayari talaga or hindi? Nasa isip lang ba natin o meron siyang basehan, 'di ba? Sa panahon to for you to release, release, release. Pakawalan lahat ng dapat pakawalan para magkaroon ng kagaanan para sa iyo. Nang sa ganon makalarga ka na away from that problem. Okay? So, si Nine of Wands dito sa yung core energy, sinasabihan kanya na huwag ka nang sumuko sa isang bagay. Alam mo na pagod ka na hirap ka na, gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang sumukot talagang mag-quit, 'di ba? Pero sabi dito, ang dami mo nang na-invest, ang dami mo nang naibigay, ang dami mo nang nagawa para sa bagay na 'yan. Pero panahon 'to para isipin kung ano ba yung makabagong paraan. Ano ba yung makabagong strategy or diskarte na pwede kong gawin para manalo na ako dito? Kasi ramdam ko dito na parang meron kang maling ginagawa or maling atake na kailangan mong i-improve, kailangan mong baguhin. Tapos, kapag nabago mo na, try ka ulit at makikita mo na wow, posible na, okay na pala. Mali lang pala ako ng ginawa noon. Baka ngayon, pwede ko nang itama kung ano yung kinakailangan sa akin at pag bumira ako ngayon, pwede na, posible na. Okay? So, wag susuko, kailangan lang talaga maparaan ka. Nine of Wands, the Magician card. Yes, Magician is all about manifesting what you want to do. Manifesting the reality that you want for yourself. Sabi dito, may magagawa ka pang paraan para manalo dyan.
Kung medyo hirap ka talaga at parang pabalik-balik ka na, paulit-ulit ka na, and somehow confused ka na rin kung ano ba yung dapat kong gawin, panahon to para i-evaluate ang sarili mo at tignan kung saan ba ako nagkamali para maitama ko pa. Kasi posible eh. No? Isa pang try, Aris. Isa pang try. At magagawa mo na yan para sa'yo. Okay? Kayang-kaya mo pa yan. So, Aris, tanungin kita ngayon, ano ba tong isang bagay na pinaghihirapan mo? Na medyo gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang sumuko. Nako, i-comment mo yan sa baba, i-manifest natin para matupad na. Okay? It will happen to you, isulat mo lang sa baba. In the area of what you need to focus on, meron kang the Four of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka daw ngayong linggong ito sa mga bagay na inaalagaan mo. Parang meron kang mga dapat i-prioritize, halimbawa, yung bubong na yan, pagawa na yan, yung kuryente na yan, masyado nang mataas, kailangan isipin kung paano natin siya mababalanse. Narinig ko rin dito yung parang medyo may luho na si Bunso or sobra-sobra na yung baon, ba dapat tignang mabuti kung paano tayo mapagkakasya. Parang ganun eh. Narinig ko dito yung diskarte at saka disiplina pagdating sa gastos, sa pambili, sa pambayad. Parang meron kang dapat ayusin dyan, Aris, para mag-swak siya sa lahat ng pangangailangan, para hindi ka makaramdam na parang nakatali ako or parang hindi ako makagalaw, parang ganun eh. So kailangan mo i-refigure how you spend money this time. Kung merong mga nakasanayan noon na luho or pagmamalabis sa paggastos, panahon daw to para maging ikaw, maging tutok ka. Na parang, oy, bawal yan, oy, sobra na yan, oy, ito, parang hindi na to kailangan, wag muna. Parang ganun eh. So, make sure na yung spending and yung mga inaalagaan mo, nakatutok ka talaga. For others, pinapayuhan ka dito na mag-try. I-open yung sarili mo sa mga bagong bagay para mag-grow, para makawala ka sa isang sitwasyon. Masyado ka daw nakayakap sa isang bagay na alam mong toxic na. Para sa iba to ha, parang toxic na yung isang bagay, hindi ka makalaya, hindi ka makagalaw. It's because you're afraid to take a risk. You're afraid to try something else or to improve or to change something. Parang ganun eh. So, open yourself to changes para makita mo kung ano ba yung posibilidad para sa'yo. Okay? Four of Pentacles, the Eight of Wands. 8 and 8 talaga namang may power ka talaga this week para ayusin, lakarin, baguhin yung mga bagay-bagay. Okay? Sabi dito, tumutok ka sa isang bagay. Parang this week, meron ding darating daw sa'yo na isang mabilis na balita. Out of nowhere to ha, hindi mo to inaasahan. Na parang, hala, ganyan pala yung gagawin ko, ano. Kailangan open ka sa kanya. Hindi pwedeng pag dumating, i-ignore mo or i-avoid mo, hindi mo papakailaman. Hindi eh. Pag dumating daw tong balitang ito, dapat nandun ka kaagad para sumunggab. Kaya hindi pwedeng takot, hindi pwedeng, hala, hindi ko alam gagawin ko. You need to open yourself para asikasuhin yan. Example, this week darating yung balita na natanggap ka sa Maynila. So, kailangan aksyonan agad siya. O kaya, this week dumating yung bayad sa loan or dumating yung pera from your past job. Kailangan ready kang puntahan yon para meron kang panggastos or pang supply, parang ganyan. Pero meron ka talagang isang bagay na kailangan idiretso mo ngayong linggong ito. Wala nang isip-isip, wala nang doubts, wala nang pag-aatubili, ano? At kailangan mo siyang lakarin agad-agad. Many of you parang merong mini travel. Mini travel this week. Pupuntahan mo halimbawa sa bayan, o sa kabilang probinsya, o sa Maynila. Meron kang lalakarin eh, na talaga magpapastable sa'yo. Kaya tutukan mo daw yan. Okay? So, mga mahal kong Aries, question time. Anong bansa yung dream mong puntahan? Nako, ako gusto ko Japan, gusto ko ng New Zealand, gusto ko ng Spain, mga ganyan. Ikaw, ano yung mga dream country mo na sana mapuntahan ko? O baka meron sa inyo taga Japan, New Zealand, and Spain, sponsor nyo ako, no? Comment down below.
In the area of what you need, meron kang the Nine of Swords. Sabi dito, nako, like I've said kanina, nag-overanalyze ka tungkol sa maraming bagay. Well, normal naman sa ating mga tao na matakot, mag-isip ng, alam mo yon, yung worst case scenario, di ba? Pero ito yung panahon, Aris, na hindi makakatulong sa'yo yung labis mong pag-iisip, yung hindi ka na makatulog, hindi ka makaligo ng tama, kakain kayo sa tanghalian, yung utak mo lumilipad, kakaisip dito, no? So, kailangan mo i-switch off yan na parang switch. I-switch off mo yung pag-iisip. Alam ko mahirap, pero kailangan mo i-practice yan para makahinga ka. And kadalasan talaga, yung mga iniisip mong kanigahan ay hindi naman talaga mangyayari. Nasa isip mo lang, no? So, i-practice mo yan para makalaya ka doon sa issue. Kaya ka hindi makaisip ng tamang solusyon kasi lunod na lunod ka na sa sobrang pag-iisip, no? So, kailangan talaga baguhin mo yan. Maybe now is the right time for you na lumabas-labas, mamasyal, manood ng sine, manood ng Korean novela. Kailangan mo ng outlet para doon mo maibaling yung mga iniisip mong kanigahan para hindi siya makaubos ng atensyon mo. Okay? The Nine of Swords, the Queen of Pentacles. Yan. Alam ko kung ano yung mga kinakatakot mo. Kaperahan, panggastos sa pamilya, pambayad sa utang, pambayad sa sinangla. Talaga nag-iisip ka ng malala tungkol sa kaperahan mo. I understand naman. I understand. Pero sabi dito, kapag nag-relax ka lang, pakinggan mo to ha, kapag nag-relax ka lang, diyan papasok yung frequency ng pera. Kapag masyado kang aligaga, pag masyado kang takot at parang feeling mo mauubusan ka, feeling mo wala ka makukuha, yun ang ma-attract mo. Kaya kailangan isipin mo lagi, may pera, may darating, may pambayad ako dyan, makaipon ako dyan, may panggastos ako. Yung ganong mindset, papasok sa yung frequency ng money. Flowing siya, easily flowing. Kaya imbes na matakot, magtiwala. Imbes na mag-alala, mag-relax. Imbes na mawala ng pag-asa, magkaroon ka ng pananalig na, meron yan. Hindi ako mawawalan. Akin to. Okay? Lagi mo isipin yan this week. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Cups. Sabi dito, tumutok ka sa tagumpay na balak mo makuha. Example, ikaw ay naghahangad na magkaroon ng additional na pera pambayad sa mga bills. Tako, ang Meralco napakamahal ngayon, di ba? So, sabi mo, kailangan ko ng additional kita, halimbawa. So, ano yung mga paraan ko para makuha ko yun? Kailangan nakatutok ka doon, maaring magtinda ka ng barbecue or mag-online selling ka or mag-YouTube ka or mag-content creation ka, 'di ba? Maraming paraan. Pero ang end point natin, yung goal na 'yon, magkaroon ng panibagong kita, 'di ba? So tumutok ka doon. Pag 'yon ang goal mo, marami kang mahahanap na paraan. Sabi mo, hindi pa ako huli, hindi pa ako ending, hindi ako magkukwit, may paraan pa ako. At yung paraan na 'yon, kayang-kaya mo. Na manifest, na isip, kayang gawin, kayang makuha. Kaya huwag kang matatakot na sumubok ng mga bagong bagay. Porke natalo ka na before or plakda na before, hindi ibig sabihin na wala na. Hindi ibig sabihin na wala ka ng chance, di ba? Meron pa. Kaya kailangan talaga ngayon, tanungin mo sarili mo, Aris, ano ba yung laman ng puso ko? Ano ba yung gusto kong makuha? Ano ba yung pangarap ko? Halimbawa, pangarap mo makapag-abroad, maging OFW. Pero time and time again, laging plakda, di ba? Pero sabi mo, hindi ako mawawala ng pag-asa. Meron pa akong chance, meron pa akong bala, meron pa akong diskarte para makalipad pa rin ako in a different country siguro. Kung tinutumbok mo lagi London, Canada, New Zealand, or Poland, or European country, malay mo, nung nag-iba ka ng diskarte, nakapasa ka halimbawa sa Korea, or Vietnam, 'di ba? Hindi mo masabi. Pero at least natupad pa rin yung pangarap mo na makapag-abroad. Maaring iba lang yung paraan, maaring iba lang yung destination, pero may nangyari pa rin, kumbaga. So kailangan dito nakatutok ka, Aris, sa goal mo. Ano yung goal natin this time? At ano yung ginagawa natin para maganap siya? Okay?
Page of Cups, the Queen of Wands. Meron kang tatlong queen na dito. Queen of Pentacles, Queen of Wands, and the Queen of Cups. Meron sigurong tatlong babaeng figure sa buhay mo. Maaring nanay, mga kapatid, lola, na parang malaking impluensya siya sa buhay mo. Na parang their welfare, yung kanilang magandang kalagayan sa buhay ay priority mo, no? Sa panahon talaga to para sa iyo, Aries, to really do your best. Kasi nakita ko na maraming tao ang umaasa sa iyo and at the same time rooting for you. They want you to succeed, they want you to be bigger, they want you to have the best life. Kaya sila ang kunin mong angkla or inspirasyon para magawa mo yung tama. Here, with the Queen of Wands, sinasabi dito na ma-excite ka lang sa paparating. Kung talagang nais mo yan, galaw-galaw. Take that chance. Take that opportunity. Be adventurous. No? Panahon to para sumubok, gumalaw. At magkaroon ka lang tiwala sa iyong sarili. Kung maraming tao sa paligid mo ang talagang nega or dinadown ka, minamaliit ka, dapat ikaw isipin mo, kaya ko to. Hindi ako makikinig sa iba. Kayang-kaya ko tong ipanalo, maabot, masungkit. Kapag buo sa puso mo, kayang-kaya mo yan. Okay? Good luck po and congrats. In the area of your near future, meron kang the 8 of Wands. Nako, huwag ka mag-alala. Pagdating ng future, ang tabayanan mo 8 weeks or 8 months, bibilis na to. No? Kung mabagal ang andar ngayon at parang talagang sobrang problemado ka dahil parang nakatenga, desyertong-desyerto, walang nangyayari, no? Asahan mo yung paggalaw 8 weeks to 8 months from now. No? So bibilis na to, gagaan na to. Ang problema lang dito, sunod-sunod. Sunod-sunod na development, mabilis siya, dire-diretso, kaya baka ma-overwhelm ka sa dami ng gagawin. Pero actually magandang problema yon. At least may nangyayari. At least may gumagalaw, di ba? At least meron ng development. So congratulations. Ang pagbilis, pag-andar at talagang resolution or pagkakaroon ng magandang nangyayari sa ginagawa mo ngayon ay matutupad soon. So congratulations. Huwag ka na mag-alala. Meron ng kaganapan para dyan. Meron ng nangyayari. Kumbaga, sabi nga ni General Luna sa kanyang pelikula, may nangyayari na. Congratulations. 8 of Wands, the Queen of Swords. Puro queens, na kompleto mo na halos. Yes, kompleto na. The Wands, the Pentacles, the Swords, and the Cups. Talagang, it's all about you managing and doing what is needed to be done para sa'yo. Nagkakaisa lahat ng Pentacles, so lahat ng elements dito, telling you na magagawa, mangyayari, iyong-iyo. Lahat ng tools, lahat ng abilities, lahat ng resources ay meron kang power na magamit siya, no? So, the Queen of Swords here, sinasabihan ka na kapag dumating yung mga balita, kapag dumating yung mga mabilis na resolution or outcomes, kailangan handa tayong tumayo, ha? Handa tayong tumayo at mag-decide na, sige, puntahan ko yan. Sige, akin yan. Sige, aakuin ko yan. Kailangan decisive ka, palaban. At alam mo sa sarili mo kung ano yung dulot nito. Ano yung maitutulong nito para sa kinabukasan na gusto ko for me and my family. Kaya bira, laban, tumayo, mag-decide para sa future mo ito. Congratulations. Okay? In your challenge, meron kang the Ace of Pentacles. Sabi dito, merong isang pagkakataon ngayon. Ngayong linggong ito, kung ano man tong itsura nito, maaring babayaran ka ng pera, or merong magpapautang sa'yo, or merong bagong trabaho, bagong sideline, bagong opportunity na parang inaabot sa'yo. Pero narinig ko dito, baka hindian mo dahil takot ka. Dahil parang feeling mo hindi ko ata kaya. Nag-overthink ka. Kaperahan to, pero ino-overanalyze mo. Sabi dito, tanggapin. Huwag i-take for granted. Huwag sayangin. Because this opportunity ay susi mo for something big. Okay? So, kailangan mo isipin yan ngayon. The Ace of Pentacles, the Seven of Cups. Nalilito ka pa. Lagi mo iniisip, meron pang iba dyan. Meron pang ibang pwede sa akin dyan. Ayoko munang tanggapin to. Baka may mas maganda pa. Baka may mas okay pa. No? Palaging ganon. Kaya ka confused. Lagi mo iniisip na may much better pa for me. So why should I accept this? Ganyan.
So, Aries, kailangan mag-isip ng tama. Kapag binibigay sa'yo, yakapin, tignan, no? Wag i-ignore. Kasi baka mamaya ito na pala yung para sa'yo, panay pa ang tingin mo sa iba. Okay? Importanteng maging appreciative ka sa mga blessing na dumarating. Okay? In your fortune, meron kang wise leader, you're a beacon for others. Maraming tao ang tumitingala sa'yo dahil maparaan ka, masipag ka, dedicated ka, at buong puso ka nagmamahal sa maraming bagay. So, wag mong maliitin ang sarili mo. Okay? Wag maliitin ang sarili. Kahit nga yung ibang tao mataas ang tingin sa'yo, di ba? So, kailangan ganoon ka din. In the area of your fortune, meron kang the Queen of Cups. Sabi dito, love what you're doing now. Importanteng malapit sa puso mo kung ano itong ginagawa mo. For others, narinig ko dito na may panalo Parang meron ka makukuha ngayon. May reward Either ikaw yung employee of the month or ibabayaran ka na sa utang. Narinig ko dito promotion or approval. Parang naaprubahan ka sa isang loan, sa isang visa application, or naaprubahan ka for that job, ikaw yung pinakakinuha, or naaprubahan na yung SSS na inaasikaso, or nakita ko dito, mapapasa kamay mo na kung ano tong hinahangad mo. So, congratulations. Okay? The Queen of Cups, the Tower card. Tower card, magbabago daw ang lahat ngayon. Alam ko na meron kang inaalagaan, pinagtsatsagaan, nilalakad na for a very long time nagpasensya ka. Sabi mo, hihintayin ko yan dahil importante sa akin to. Pag sumikapan ko yan araw-araw, lalakarin ko araw-araw. Kahit pagod ka na, nagtsaga ka, and then boom, makukuha mo na daw this week at yan yung rason para magbago ang buhay mo this time. Congratulations. Embrace the change, embrace the opportunity, embrace the blessing para totally magbago na yung buhay mo moving forward. Congratulations. In your divine messages, conclusions are within reach. Yes, meron kang 9-9 here, talagang malapit nang matapos kung ano naman yung paghihirap ngayon. Malapit mo nang makuha at malapit na magbago ang lahat-lahat. So, hang on tight. Huwag sukuan, ilaban mo pa, malapit ka nang matapos dyan. Okay? You also have the Six of Swords. Pinapayuhan ka, Aries, this week na lumayo ka sa mga away, lumayo ka sa mga conflict, sa mga chismisan. Halimbawa sa trabaho, may away yung dalawa mong katrabaho na malapit sa'yo. Huwag kang sumali. Huwag kang sumali. Hayaan mo silang isolve nila problema nila. Ikaw, dediretso ka lang sa kinakailangan mong gawin para manatili kang payapa, masaya, tahimik, no, at walang gulo. No, ilayo mo ang sarili mo sa mga kalayo-layo para nang sa ganun yung mga inaalagaan ay hindi maapektuhan. Six of Swords, the Sun card. Yes, let's all be free, be happy, be joyous. Huwag mag-isip ng kanigahan. Lagi mo isipin, malaya ako to do what I want to do. Malaya ako mula sa bigat, sa hirap, sa pagod, sa kayod. Kung itong taong to pinapahirapan ako, ile-let go ko siya. Kung itong friendship na to ay toxic na, I will let them go. Kung itong trabahong to or pangarap na ito ay talagang not for me, I will let that go. I will just be happy. Papalayain ko ang sarili ko sa kanigahan. Ipapush ko yung sarili ko sa mas importante na alam kong minamanifest ko. No? So doon ka pumunta. Maging malaya, maging masaya, maging positibo para umandar ang buhay ng tuloy-tuloy. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have chair empty, someone is leaving in your life. Sabi dito merong aalis, maaring yan yung rason kung bakit may changes. Pero sabi dito panahon talaga to para umandar ka na. Kaya kung ang pag-andar na yan ay magdudulot ng pag-alis ng iba, okay lang yan kasi people sometimes are seasons in our lives. So, kung may aalis, may darating na bago. Huwag kang mag-alala. Okay? You also have kite vacation. Sabi dito, panahon to for you to take your vacation. Halimbawa, pag weekends or pag day off mo, kunin mo yan para makapagpahinga ka, makapag-relax. Para yung isip mo mapahinga, para maramdaman mong hindi pala ako nakakulong dito, meron pa akong paraan para makawala dyan. Kaya kailangan mo lang talaga ng pahinga. Okay? You also have not unsuccessful plans. Sabi dito, dapat talagang tutukan ngayon tong mga to para yung mga plano mo matupad na. Okay? You also have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you.
Marami ka talagang iniisip na problema ngayon na parang may sumasagabal, may humaharang, may asungot, no? Kailangan linisin natin ang ating isip, relax, enjoy, take a break, and magtiwala sa Diyos. Lahat ng iniisip mong nega ay hindi mangyayari. Okay? Ang outcome mo for July 13 to 19, the Devil card. Napakasimple. Palayain mo ang sarili mo sa kadena. You are needing yourself to set yourself free from negative thinking, from wrong people, wrong partner, wrong friend groups, wrong pangarap. Marami kang mga dapat talagang i-evaluate para kapag lumaban ka ulit next time, wala nang aberya, wala nang asungot, wala nang obstacle. Meron ka talagang dapat layuan, dapat bitawan, dapat i-let go para ma-reach mo yung full potential mo. Okay? Devil card, the Emperor card. Maging matapang ka daw ngayon. Emperor, ikaw to, Aries. Pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin napaka-powerful mo. So ngayon tong linggong ito, nalalaya ka mula sa isang tao, lugar, sitwasyon, or career path na alam mong hindi na para sa'yo. Let go, let go. Maging matapang ka na komprontahin siya. Sabihin sa kanya na kailangan ko ng kumalas, kailangan ko ng lumaya because I need my freedom para makuha ko yung para sa akin talaga. Okay? This is your freedom week. Congratulations. So Aries, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon dyan, isipin mo tong one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Strength card, Ten of Cups, and tatlo kunin natin. The Eight of Wands, the King of Wands, and the Six of Wands. Okay. At the bottom, meron kang the Page of Wands. Sabi dito, panahon to para mag-try ng bago. Huwag mong atrasan, huwag mong katakutan. You need to try to do it. Para makita mo kung para sa akin ba talaga to. At kailangan ko lang maging excited, maging optimistic that I'm doing something for my betterment. No? Kailangan mo daw ngayon, Aries, magpakatatag, magpakatibay. Alam ko kung ano yung purpose niyan para sa pamilya, para sa magandang future, para mabigay ko sa family ko yung maginhawang buhay. No? Kaya ngayon, kailangan maging palaban ka at tumutok ka lang daw muna sa isang bagay. Kailangan undivided yung focus mo doon. And be brave. Meron kang plano sundin mo yung plano mo at maging matapang ka na gawin siya. At meron kang panalo dito with a Six of Wands. Ibig sabihin, kung talagang papasukin mo yan ng may tapang at inspirasyon mo yung pamilya mo, magkakaroon ka ng tapang to really tumutok dyan at to pa rin yung gagawin mo nang wala kang panghihina mula sa opinion ng iba. At ipapanalo mo yan. Okay, panalo ka dito, victory to. So, focus, be brave, magtiis, magtiyaga, pagsumikapan, hindi mag-quit, hindi aatras, i-enjoy mo lang siya. Sabi mo, chance ko na to, time ko na to, for a better life, a fruitful life, and abundant life. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. So, go for it. There is something big for you, kaya ipaglaban mo. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes, 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 yes. Maganda to. Kaya, magtiis ha, magpakatibay, magpakatapang, ilaban. Kayang-kaya mo yan. Okay? So Aries, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July 13 to 19. Sa po kayo nakaresonate. Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po mga mahal kong Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.